So, ano nangyari? Gary? Parang may technical ano tayo. Okay, muli ay gusto kong iparating sa inyo na hindi ko talaga maisip kung ano ang titulo na ibibigay ko sa lesson na ito. Ito'y lesson na hiniram ko lamang kay Apostol Pedro na ikinakwento ito ni Lucas, no? At ito ay may kinalaman doon sa conversion ni Cornelius. So alam niya na yung tungkol sa conversion ni Cornelius. Mula doon sa conversion ng mga Hudyo ay doon po sa chapter 10 ay na-convert naman ang mga Hintil. At sana ay makipag-cooperate ito, ayaw. 'Yon. So makikita natin dito po sa Acts chapter 10 verses 1 to 2, ganito po ating mababasa. Ito ay panahon na kung saan ay nagkaroon na ng time para i-convert ang mga Hintil, madamay doon sa plano ng Diyos ng pagliligtas. At ganito po ating mababasa dito po sa Acts chapter 10 verse 1 to 2 and I will be reading NIV. Ganito po ang ating mababasa. At Caesarea, Caesarea Philippi po yan. Diyan po doon nagsabi ang ating Panginoon Kristo, upon this rock I will build my church. At Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. Siya ay isang centurion sa pulutong ng pulutong Italiano. At ikinukwento ni Lucas dito kung sino ito, kung ano yung kanyang pamumuhay at kung paano niya isinasapraktika yung kanyang pakikipag-ugnayan sa Diyos o pakikipag-reliyon sa Diyos. Ganito po ating mababasa. At sa Caesarea, there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian regiment. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. So pansinin po ninyo, merong 4 na bagay na idini-describe si Luke tungkol sa taong ito at sa kanyang pamilya. Sila ay mga deboto. Sila ay mga God-fearing. May takot sila sa Diyos. Sila ay nagbibigay. Sila ay mapagbigay. They generously give to the needy persons. Sino man yung alam nilang nangangailangan, sila ay mapagbigay. At hindi lang yon, sila ay regularly nananalangin sa Diyos. Kung titignan po natin, itong si Cornelio at kanyang pamilya, nasa tamang pakikipag-relihiyon sa Diyos. Nasa tamang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At wala ka nang hahanapin pa. Biro mo, sila ay deboto. Sila ay may takot sa Diyos. Sila ay patuloy na mapagbigay ng mga pamilya. At sila ay madalas regular na nananalangin sa Diyos. Minsan nga, kung tatanungin natin ating sarili, baka mas Kristiyano pa sila kaysa sa atin. Kung titignan mo natin, di ba? Mas sinasapraktika pa nila yung kanilang relihiyon kaysa sa atin. Lahat ba tayo deboto? Lahat ba tayo may takot sa Diyos? Sana. Lahat ba tayo mapagbigay? Lahat ba tayo regularly nananalangin sa Diyos? Ito yung katangian nila. Kaya nga yung title ng ating sermon, ano ba kulang? Kasi kung titignan po natin, kung yung definition po ni James tungkol sa pure religion na acceptable sa Diyos, mababasa po natin yung sa James chapter 1 verse 27. Ganito po ating mabasa. Religion that God our Father accept as pure and faultless indeed is this, sabi niya, to look after orphans and widows in their distress and to keep out oneself from being polluted by the world. Diba?
Eksakto ito kay Cornelius. Di ba? So, meron si Cornelius na pure religion, no? Faultless, at ito'y acceptable sa Diyos. Pero ano ang kulang? Kasi sa taludtod po natin ang pagbasa rito, may kulang eh. Hindi kasi siya papupuntahin kay Pedro kung eksakto na at tama na ang yung kanyang pamumuhay, tama na ang kanyang pakikipag-reliyon sa Diyos, tama na yung kanyang na ipaglilingkod niya na ang kanyang sarili sa Diyos, na ibibigay niya na ang kanyang sarili sa Diyos, at na i-offer niya na ang kanyang sarili as a living sacrifice. Di ba? Katunayan nga yung mga pagbibigay niya at saka yung panalangin sa Diyos, naging na ito naging, kumbaga noted na ito sa Diyos eh. Naaalala na ng Diyos yung mga bagay na kanyang ginagawa. So, babasahin po natin doon sa pagpapatuloy ng mga bersikulo. Dito po sa 3 to 4 ng Acts 10. Ganito po ang ating mabasa. One day, about 3 in the afternoon, he had a vision. He distinctly saw an angel of God. So, nakakita siya ang anghel ng Diyos, who came to him and said, Cornelius. Cornelius stared at him in fear. No, natakot si Cornelius, Siyempre nakakita siya ng hindi tao, kundi isang nilalang na hindi earthians, hindi taga rito, hindi terrestrial, isang anghel, ang kanyang nakita. So medyo may takot siya, pero nagtanong siya, sabi niya, "What is it, Lord?" He asked. The angel answered, "Your prayers and gift to the poor." Di ba yan yung kanyang ginagawa araw-araw? Mga panalangin na regular at yung kanyang mga pagbibigay sa mga mahihirap. Ang sabi ng angel, "Your prayers and gift to the poor have come up as a memorial offering before God." So pasado na si Wala ka nang hahanapin pa kung sa pagsasapraktika ng relihiyon, wala na tayong hahanapin pa dito kay Cornelius. Kung ano ang gusto ng Diyos o kung ano yung definisyon ng pure religion, nasa kanya. Pero ano ang kulang? Yan ang tanong dun Ano ang kulang? May kulang para kay Cornelius para mabuo na yung kanyang buhay espiritual. At yun nga, ang sabi ng angel, doon sa chapter 10 verse 5 to 6 ang aking babasahin, ganito po ang ating mababasa. Sabi ng angel kanina, your prayer and gift to the poor have come up as a memorial offering before God. Pero ang sabi ng angel, now send men to Joppa to bring back a man named Simon who is called Peter. He is staying with Simon the tanner, magluluto ng balat, whose house is by the sea. So, inutusan ng anghel si Cornelius. Pasada ka na Cornelius meron pang kulang. Kaunin mo sino? Si Pedro. Alam niyo ba kung gaano kalayo yung lugar ni Pedro doon sa Caesarea Philippi? Tingnan po natin yung mapa. Nakikita niyo ba yung pulang araw? Yan pong pulang araw niyan, yan po yung Caesarea Philippi. Naandyan po si Cornelius. At yan, para maglakbay ka, papunta ng Joppa, ikaw ay maglalakbay ng 212.3 kilometers. Sa panahon natin yan, kagaya ko, meron ako sasakyan, mabilis yung sasakyan ko, kaya ko yan ng 3 hours. Okay? Within 3 hours, naandun na ako sa Joppa. Pero sa panahon nila, hindi naman ganun kabilis yung sasakyan. It takes a day to travel. So malayo ito. Malayo yung sasadyaing tao para dalhin doon sa Caesarea. So kung magta-travel ng 1 day, makakarating siya sa Joppa ng 1 day, pero syempre hindi naman makakabalik agad, magpapahinga pa. So magpapahinga ng 1 day at travel uli 3 araw bago makabalik doon sa Caesarea. So gaano ka-importante yun? Ano ang magiging papel
ni Pedro sa kaligtasan ni Cornelius. Kasi pasado na siya eh. Wala nang hahanapin pa eh. Pero kailangan pa rin ng Pedro para pumunta sa kanya. Ano ba ang purpose? So, kung babasahin natin doon sa Acts chapter 10 verse 19 to 21. Siguro na notice nyo na tumalon tayo, ano? From 5 to 6 to 19 to 21 na verses. Kasi ikakwento ko na lang yung in between. Okay? So makikita natin ang sabi doon sa 19, while Peter was still thinking about the vision. So may kinaligtaan tayong vision. No? Actually, nung nagta-travel yung sinugo ni Cornelius, sabi ng anghel kay Cornelius, di ba, magsugo ng tao para sunduin si Pedro. At nung sila papunta na lugar ni Pedro, si Pedro naman, timing, umakyat doon sa taas ng kanyang bahay na tinutuluyan at siya nanalangin at siya gutom at siya ay nahimatay, na walang ulira. No? Pero sa kanyang kamatayan, pagkakaroon ng pagkakahimatay, ay nakakita siya ng vision. At ang vision na yon ay yung tungkol doon sa pagbukas ng langit at pagbaba ng kumot, at doon sa pagbaba ng kumot meron po doong mga unclean animal. At sabi ng tinig, kumuha ka Pedro at kumain ka. Pero 3 beses ibinaba yung kumot, 3 beses siyang inalok na kumain, pero 3 beses na tumanggi si Pedro na kainin yung alam niyang marumi. Pero sinagot siya ng tinig, sabi niya, huwag mong ituring na na marumi ang nilinis na ng Diyos. Okay? So, yun nga, dito sa 19, iniisip niya, ano yung tungkol sa vision na to? Bakit ipinarating sa akin ng Diyos ang vision na ito tungkol doon sa marumi na nilinis na? Habang iniisip niya yon, dumating yung isang spirit na nakipag-usap sa kanya. Actually, itong spirit na ito yung anghel na nakiusap rin kay Cornelio. No, ngayon, naandito naman siya sa panig ni Pedro. No, madali lang naman sa kanila mag-travel. Hindi na kailangan sila mag-travel by land dahil sila ay spirit. So, nauna itong dumating bago dumating doon sa inutusan ni Cornelius. Ang sabi ay ganito, while Peter was thinking about the vision, the Spirit said to him, Simon, 3 men are looking for you. So get up and go downstairs. Do not hesitate to go with them, for I have sent them. So sabi nung Spirit, may mga naghahanap sa iyong 3 tao, bumaba ka. At aayain ka nila sa Caesarea, huwag kang tatanggi sapagkat ako ang nagsugo sa kanila. So, sa 21, ganito ating mabasa. Peter went down and said to the men, I am the one you're looking for. Why have you come? Sabi ni Pedro, ako yung sadya nyo. Ngayon, ano ang sadya nyo sa akin? Ako yung hinahanap niyong tao. Anong sadya nyo sa akin? Sabi ni Peter doon sa 3 tao na sumusundo sa kanya. At ganito yung sagot ng 3 tao. Ang sabi ay ganito, the men replied, we have come from Cornelius, the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people. At ang sabi, a holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. So pinasusundo pala si Pedro para ma-meet niya si Cornelius dahil merong mahalagang bagay na sasabihin. Merong mahalagang bagay na dapat marinig si Cornelius. Kaya ipinasundo si Pedro. Muli kong babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito. The men replied, we have come from Cornelius, the centurion. He is a righteous and God-fearing man who is respected by all the Jewish people.
a holy angel told him to ask you to come to his house so that he could hear what you have to say. Then Peter invited the man into the house to be his guest. The next day, Peter started out with them, and some of the believers from Joppa went along. So sabi ni Peter, gabi na matulog muna kayo dito. Be my guest. Matulog muna kayo dito. At nung sumama na si Peter, doon sa tatlong mamang sumundo sa kanya, may 6 rin na sumama sa kanya. Mga Hudyo po ito na mga believer ng ating Panginoong Kristo. Sumama rin sa kanila para maging testigo. No? So, ilan katao yung naglakbay? 3, 6, at saka 1. So, bali, 10 sila. No? Nag-travel back to Caesarea. Okay, doon sa Acts chapter 10, verse 24 to 27, nung sila ay makarating na po doon sa Caesarea, ganito po ang ating mababasa. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. So alam ni Cornelius, may sasabihin si merong sasabihin, merong dapat silang mapakinggan, kaya tinawag niya yung kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga relatives para maging audience ni Peter. Okay, so muli natin basahin. The following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. As Peter entered the house, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Gustong sambahin ni Cornelius si Peter, lumuhod. Pero sabi ni Peter, ay, tumayo ka, tao rin ako katulad mo. Tao lang ako, huwag mo kong sambahin. Yan ang ibig sabihin dito sa verse 26. Sabi, but Peter made him get up. Stand up, he said, I am only a man myself. Sa 27, sabi, while talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. So namangha si Peter. Habang nakikipag-usap kay Cornelius, pumasok siya doon sa room, at nakita niya sa loob ng room a large gathering. Andun sila. Nag-iintay kay Pedro. Isang napakalaking karamihan ang nag-iintay sa kanya para siya ay mapakinggan. So sa verse 28, ganito ating mabasa. He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. Sabi ni Pedro, doon sa kapisanan, ng mga hintil. Mga hintil po ito kasi. Alam niyo naman na bawal sa aming mga Hudyo. Bawal na bawal sa aming mga Hudyo na makipag-ugnayan sa inyo. Bawal na bawal sa kaming makipag-usap sa inyo. Bawal na bawal kami. At yun talaga kultura nila. Bawal sa mga Hudyo na makadikit man lang yung kanyang katawan sa mga hintil. Ay, maliligo agad yan. At magkakaroon ng ceremonial cleansing o cleaning ng kanyang katawan sapagkat nadikit siya sa marumi. Yun ang kanyang katuwiran. Ang mga hindi Hudyo ay maruruming tao. Kaya sabi niya katunayan bawal talaga sa akin makipagkita sa inyo Pero sabi niya, ang Diyos naman ang nagsabi na ang kanyang nilinis ay huwag kong ituring na marumi. Kaya doon sa verse 28 pa rin, tutuloy ko lang pagbasa. He said to them, you are well aware that it is against our law for a Jew to associate with or visit a Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. So when I was sent for, I came without raising any objection. May I ask why you sent me? Sabi niya, kaya nung sinundo niyo ako, hindi naman ako nag-object Diba? Nung sinundo niyo ako, hindi ako tumanggi. Pumunta ako dito kasi sabi ng Diyos, ang nilinis niya, hindi naman kailangan ituring itong marumi. Pero ano ang sadya ko rito? Bakit niyo ako kinaon? Ano ba talaga ang sadya ko rito? So, sa 30, ipinaliwanag ni Cornelius. At ganito yung ating mababasa, 30 to 31. Cornelius answered,
3 days ago, I was in my house praying at this hour, at 3 in the afternoon. So, biro na 3 days na yung pagsundo lang kay Pedro. Mula nung kausapin niya ng 3 days. Pero sa panahon natin yan, 3 hours lang yun eh. O 6 hours. Okay? So sabi, Cornelius answered, 3 days ago, I was in my house praying at this hour, at 3 in the afternoon. Suddenly, a man in shining clothes stood before me. So yung angel nag-appear sa kanya bilang tao, pero identify na angel sapagkat meron siyang marilag na damit. Kaya niya identify na ito ay anghel. Pero ito ay nag-appear sa kanya bilang tao. Suddenly, a man in shining clothes stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remember your gifts to the poor. So, yun pa rin yung binabanggit niya, no? Pasado si Cornelius sa Diyos, sapagkat dinidinig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at inaalala ng Diyos yung mga pagbibigay niya sa mga nangangailangan. So, pasado eh. Talagang pasado si Cornelius, kaya nga sinugo ng Diyos ang anghel. No? At yun nga sa pagkakwento, paulit-ulit na lang, medyo tayo rin ba makinig? Paulit-ulit yung kwento. At ang sabi dito sa 32 ay ganito, sent to Joppa for Simon who is called Peter. He is a guest in the house or in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good for you to come. Buti naman sumama ka. Yan ang utos sa akin ng anghel eh. Gusto ng anghel, kaunin kita, at salamat naman, at sumama ka, at narito ka. At ang sabi, now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Alam niyo ito yung nababasa ko to. Bakit ko nilagyan ng pula yung now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Alam niyo kung bakit ko ginawang pula? Ito, kapag nababasa ko, naaalala ko yung mga pag-iimbita ng preacher from other congregation. At ako ay experience ko yan. Meron akong congregation, Kainta Church, hindi ko na nga nasisilip eh. Congregation ako, pero niimbita ako sa iba't ibang lugar. At sa aking imbitasyon, ako ay excited na makita ang mga kapatid ko sa ibang congregation. Kapag ako iniimbitahan, hindi ako tumatanggi. Pero sana ganito rin ang madadatnan ko. No? Na kapag pumunta ako sa congregation, andun na silang lahat. At handa na silang makinig ng mensaheng aking ibabahagi sa kanila. Pero hindi eh. Alam niyo ba mga experience ko sa pagbibisita ko sa congregation, bagamat ako excited, gusto kong makita. Alam niyo ba ang nakikita ko? Dalawang tao lang. Magsisimula na ang worship, magdadatingan 3, 4, 5. At ang iba darating time na ng Santa Cena. Ang iba darating na last prayer na. 'Di ba nakalulungkot? Is yung pong inimbita niyong preacher. Iniwan po niya yung kanyang congregation para kayo'y mapaglingkuran. Pagkatapos wala siyang aabutan. Parang hindi kayo excited na na mapakinggan at matikman yung salita ng Diyos na kanyang ihahain sa inyo. Kaya nga pati yung mababasa ko itong event na ito kay Cornelius, napapawaw ako at napapasabi na sana all. Sana kapag may imbitado kayo, excited kayong mapakinggan yung inimbita nyo. Kaya nyo nga po inimbita yun para makakain kayo ng ibang rekado eh. Diba? Tapos parang ipinadadama niya pa sa preacher na imbitado nyo na parang wala siyang
wala siyang importansya sa inyo. Sapagkat darating kayo, time na ng Santa Cena, tapos na yung kanyang sermon, darating kayo, time na ng ng prayer. Last prayer. Di ba, pangit? Medyo nag-side trip lang po ako, pero hindi po yan ang lesson natin. Medyo na lang ako dahil nga sa dami po ng pinupuntahan kong congregation na iniimbita ko, nalulungkot ako sa tuwing darating ako na parang hindi sila excited na makita ako at parang hindi sila excited na marinig yung pinaghanda kong sermon para sa kanila. So muli natin basahin, ang sabi ay ganito, sabi ng angel, sent to Joppa for Simon who is called Peter. He is a guest in the home of Simon the tanner who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good for you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. So alam ni Cornelius, kaya nga pinasundo si Pedro, meron siyang sasabihin sa kanila. Meron siyang pasugo ng Diyos na ibabahagi sa kanila at sila ay bago pa man dumating si Pedro ay inihanda na ang kanilang sarili na mapakinggan ang salita ng Diyos. Nakawa natin yan? Ngayon, sa pagkukwento naman nung sumundo sa kanya, balik tayo doon sa pero ito ay nasa Acts 11 na sa pagkukwento naman ni Peter. Kinuwento niya kung ano yung sinabi ng sumundo sa kanya. At ganito ang ating mababasa. He told us how he had seen an angel appear in his house and say, sent to Joppa for Simon who is called Peter. He will bring you a message through which you and all your household will be saved. Yung palang dahilan. Kaya po pinasundo ng anghel si Pedro para kay Cornelius, para sila Cornelius at ang kanyang sambahayan ay makakinig ng mensahe ng kaligtasan. Sa mga tuwid, kung babasihan po natin yung kaninang binasa natin, hindi pala sapat na deboto tayo. Hindi pala sapat na tayo ay may takot sa Diyos. Hindi pala sapat na tayo mapagbigay. Hindi pala sapat na tayo ay mapanalangin sa Diyos. Kinakailangan pa rin alam natin kung ano yung kaligtasan at paano ito makakamit. Kaya nung pumunta si Pedro, ang message niya ay message of salvation. At alam niyo ba kung nung sinimulan niya na po yung lesson tungkol dito sa message of salvation, ang ikinwento niya po ay ang tungkol sa sa ating Panginoong Kristo. Pero sinabi niya muna na hindi nagtatangi ang Diyos. Sa Acts 2, nakita natin kung paano iniligtas ng Diyos ang mga Hudyo. Ngayon, dito sa Acts 10, iniligtas din ng Diyos ang mga hintil sapagkat ipinakita ng Diyos na hindi siya nagsishow ng partiality. Kung ang tao ay matatakutin sa Diyos at gumagawa ng mabuti, siya ay kasama sa pagliligtas ng Diyos. At ang sabi ay ganito, then Peter began to speak. I now realize how true it is that God does not show partiality or favoritism, but accept from every nation the one who fears Him and does what is right. So pakikita natin sa argumentong ito, talagang pasado na si Cornelius May kulang na lang. At yung kulang na lang, yun yung pupunuan ni Peter. At ang sabi nga ni Peter, ito ay message of salvation. Ano nga yung iniaral ni Peter sa kanila? So pansinin po ninyo kung ano yung iniaral sa kanila. At mapapansin nyo kung ano ang iniaral sa kanila, the same lesson na iniaral doon sa Acts 2. Magkaiba lang ang approach. Pero pansinin po ninyo kung ano yung lesson sa Acts 2, the Jesus of Nazareth, yun rin po ang lesson dito. Tingnan niyo po ang sabi, ganito po natin mababasa. Ito po yung message of salvation. At ito ay tumutukoy sa ating Panginoong Hesukristo.
You know the message God sent to the people of Israel, announcing the good news of peace through Jesus Christ, who is Lord of all. You know what has happened in power and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. How God anointed Jesus of Nazareth. Di ba yun nasa Acts 2:38 rin yun. Di ba sabi, pakatalastasin ninyo sambayan ng Israel na ginawa ng Diyos na ano? Na Kristo, anointed. Di ba? Itong si Jesus na pinako niyo sa krus. Di ba? Pareho lang ang message. So how God anointed the Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how he went around doing good and healing all who were under the power of the devil because God was with him. Sa pagpapatuloy, ganito po ang ating mabasa sa 39. We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. Pero anong ginawa nila? They killed him by hanging him on the cross. But God raised him from the dead on the third day and caused him to be seen. So papansinin po natin, every time na ipinangangaral itong message of salvation, ang message nila ay may kinalaman kay Jesus of Nazareth. At every time na ikinakwento itong si Jesus of Nazareth, hindi kinakalimutang ikwento ang kanyang kamatayan at ang kanyang pagkalibing at ang kanyang pagkabuhay na muli. Bakit? Ito kasi ang ebidensya. Ang ebidensya na siya na nga ang Kristo na magbe-bless ng all nation, kinakailangan ang tao ay dumaan sa sa kamatayan at sa kanyang pagkalibing. Kung matatandaan niyo na muling mabuhay ang ating Panginoong Kristo, ay ganito ang kanyang sinabi sa mga kanyang mga alagad. He said to them, Luke chapter 24 verse 44 to 47, sabi, he said to them, this is what I told you while I was still with you. Everything must be fulfilled that is written about me in the law of Moses, the prophets, and Psalms. Then he opened their minds so they could understand the scripture. He told them, this is what is written. The Messiah or the Christ will suffer and raise from the dead on the third day. So ito yung palatandaan. Whoever the Messiah is, he must suffer and raise from the dead on the third day. At ito ay nangyari sa ating Panginoong Kristo. Kaya kung papansinin po natin, dito po sa ating illustration na makikita po natin sa board, o sa monitor ninyo, yung nung 29 AD do sa Acts 2, ang lesson ni Peter ay may kinalaman kay Jesus of Nazareth. At doon sa kanyang lesson na ito, ay pinakita niya at diniscuss niya yung death, burial, and resurrection. 3 years after, at doon po sa mga taon na yan, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, patuloy lang, iisang message of salvation lang ang pinangangaral nila. May kinalaman kay Jesus sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagkalibing at sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Kaya nga sa 37, nakita natin yung buong lesson ni Peter. Ang lesson niya ay may kinalaman kay Jesus of Nazareth, siya yung namatay at muling nabuhay. Bakit? Bakit yung message of salvation may kinalaman sa pangalan ng ating Panginoong Kristo? Kasi nga sa Acts 4, verse 12, sabi, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. So, ano ang nakaligtas doon sa Acts 2 sa kanila? Yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Ano ang nakaligtas dito sa mga hintil? Dito nung 37 AD sa Acts 10, yung pangalan ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat yun yung binigyan ng awtoridad ng Diyos. Ang mga hintil ay ay aariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ipinangaral na ng Diyos ang Ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, pagpapalain, hindi lamang ang mga Hudyo, kundi ang mga Hintil, pagpapalain ang lahat ng mga bansa sa pamamagitan ni Kristo. So ito yung kulang kay Cornelius. Tama na sana yung pamumuhay ni Cornelius. Pero kailangan pa rin niyang tanggapin si Jesus bilang kanyang tagapagligtas.
At yun yung kulang. Kaya nga ito ay pinadala ng anghel si Pedro kay Cornelius upang mapakinggan ang mensaheng ito. At yung mensaheng ito, hindi naman ito gawa-gawa. Ito ay matagal ng ipinangaral. Matagal nang pinasabi sa mga sa mga propeta. Katunayan do sa verse 42 to 43, ganito ang ating mababasa. He commanded us to preach to the people and testify that he is the one whom God appointed as judge of the living and God and dead. And sabi do sa 43, all the prophets testify about him that everyone who believes in him receive forgiveness of sins through his name. So, sa Old Testament pa lang sinasabi na yan, tinetestify na ng mga propetang sumulat na ang tungkol sa kanya. Kaya hindi bago to. Kaya nga, madalas ang challenge ng ating Panginoon Kristo, search the scripture. You know that the scripture will give you eternal life and this scripture testify about me. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo, Moses wrote about me. At katunayan, ang kaligtasang ito ay alam na ng mga propeta. At ang gusto lamang malaman ng mga propeta, sino ang gaganap nito. At ang gaganap nito, walang iba kundi si Jesus, sapagkat siya ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na pagmumulan ng pagpapala ng lahat ng mga bansa. Kaya nga sabi ni Pedro doon sa 1 Peter, chapter 1 verse 10, ganito ating basa. As to this salvation, di ba? Message of salvation ang pinangaral ni Peter. So ang sabi, as to this salvation, the prophets who prophesy of the grace that will come to you made careful searches and inquiries. No, they searched diligently, seeking to know what person or time the Spirit of Christ. So ang kausap nila, Spirit of Christ. Si Kristo mismo na nasa Espiritu ang kausap ng mga propeta nung kanilang kung sila ay mag-prophesy tungkol sa mga bagay na darating at mga pagpapala. Tingnan niyo sabi, as to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the suffering of Christ. So kasama sa Old Testament, sinabi na yan. Kung sino man ang Christ, siya ay magsasuffer. Kung sino man ang Christ, siya ay mamamatay at siya ay muling mabubuhay. Sabi na, and the glories to follow. It was revealed to them. Doon sa mga propeta, it was revealed to them that they were not serving themselves. Ellipsis They were not serving themselves only, but you in these things which now have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. So makikita natin, ito pong message of salvation na kulang para mabuo na ang kaligtasan ni Cornelius ay may kinalaman sa ating Panginoong Kristo kung paano niya itinubos tayo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang pagbibigay ng buhay at sa kanyang resurrection. Kaya nga sabi ng ating Panginoong Kristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Si Cornelius ay napangaralan ni Pedro ng mensahe ng kaligtasan, ng ebanghelyo. Si Cornelius ba at ang kanyang sambahayan ay nabautismuhan? Opo. Sabi nga ni Pedro anong makakapigil? Mapipigil ba ang tubig para sila ay mabautismuhan? At sila ay binautismuhan sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Anong kulang kay Cornelius? Kulang sa kanya na mabatid na ang kaligtasang ipinagkakaloob ng Diyos sa buong sanlibutan ay sa pamamagitan ng kanyang bugtong na. Sana po
ay nakapagpakain uli ako sa inyo ng pagkain espiritual. At sana po ay nabusog ko kayo. At sana po sa mga hindi pa po nagbabautismohan, pero nakakinig na ng aral tungkol sa aral ng pagliligtas, tungkol sa ating Panginoong Kristo, siya'y namatay para pagbayaran ng iyong mga kasalanan. Kung meron na po kayong pananampalataya, iniintay po namin kayo na sana po kayo ay magsumite na ng inyong sarili sa tawag ng pagbabautismo. Muli, maraming salamat po sa oras na inyong inukol sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ako po si Nehemia sa iyo. Nagpapaalam. Bye-bye.